What up mga subscribers? So ngayon guys, papanoorin po natin mga updates po sa ating maliman. So shoutout ulit kay Miss O, no? Napaka-solid ni Miss O talaga pagdating sa mga ganitong mga updates, no? So ayun, ang gagawin ko is magbibigay ako ng insights and opinions ko po sa mga balita po sa ating mahaliman, no? Regarding po sa mga videos po ni Miss O, no? So shoutout Miss O again. Solid, let's go. So ayun lang guys, panoorin natin. So without further ado, let's all watch this. Fans share how they came to know SB19 and became a fan. With all the noise that's been happening now, let's hear from the netizens as to how they came to know SB19 and became a fan. Yes FM Facebook page made a survey and many answered they became a fan from Go Up, Mappa, Gento era, and some were one Classic SB19 guys, so let's go. bashers that became Go a Up fan era pa now. to. Napanood ko na sila dati sa show ni Vice Ganda pero di ko pa sila gusto. Tapos nung nag-trend yung Gento at na-feature si Jessica Soho, dun ko na sila sinimulang i-search and sobrang na-amaze na ako sa kanila and sobrang proud na sa kanila sa narating nila ngayon. Actually, gano'n naman talaga guys, no? Pag nakilala mo ang isang tower, kakilala mo isang grupo na talagang ay grabe, solid pala nila na, and then gagawin mo, backtrack mo na yung mga ginawa nila before, and then yung mga performance nila, yung mga kanta nila before, no? Talagang ganyan nangyayari. No? Ako, actually, gano'n naman ako, kahit ako pag may naging idol ako, no? Share ko lang sa inyo, no? Ay, si Kong TV, hindi, si Kong TV kasi talagang ever since pinanood ko talaga si Kong TV, kahit yung mga sa Facebook ko siya nag-upload. Sino bang vlogger? Ayun, kasi SB19 guys, nasubaybayan ko na rin po talaga sila guys. Go Up era pa lang guys. Before Go Up era na nasubaybayan ko na po ng SB19. Alam niyo yan, i-search niyo po sa sa Facebook ko, no? Ay, Facebook, sa YouTube ko, no? And then yung sino ba? Kunyari, ayun yung Mavs. Kung alam niyo yung Mavs, phenomenal basketball guys, no? Napanood ko yun. Ewan ko lang, share ko lang. Napanood ko yun, and then dumating sa point na may laban sila. Sumikat, pumutok yun, laban ng Mavs phenomenal kalaban si Gerald Anderson. And then yun, nabilib ako sa ginagawa nila, no? Yung work ethic nila, and then binacktrack ko na, pinanood ko yung mga recent videos nila, mga dating videos nila. No? So yun lang, share ko naman sa inyo, no? So ganun talaga, pag may naging idol ka na sikat na, and then marami silang nagawa na talagang papanoorin mga recent videos nila. I would say I became a fan of these 5 amazing men during Binibining Pilipinas, and up until now, I'm proud 18. SB19 changed my life. Ako dati narinig ko na ang SB19 pero deadma lang. Pero nang mapanood ko sa TikTok ang interview ni Tony G, search agad ako sa YT, doon nag-umpisa ang pagkahumaling ko sa Mahalima. Bagong 18 pa lang ako, may mga old videos pa sila na di ko pa napanood. So ayun guys, no? Usually iba talaga na gugustuhan din ng ating mahalima, or bukod sa talented ng ating mahalima, bukod na rin po sa pagiging nila, sobrang creative nila, no? Idagdag niyo po yung yung ugali, personality, and syempre yung behavior po ng ating mahalima. Sobrang mabait, sobrang down to earth po talaga guys, despite na sobrang sikat na po talaga nila all over the world guys, no? Grabe pa rin yung yung binibigay nilang suporta, grabe pa rin po yung binibigay na pagmamahal po sa ating bansa talaga guys, no? Talagang hindi sila dadamoy na pag sumikat sila, no? Okay, sige, wala, hindi natin babanggitin palagi na Pinoy kami. Hindi sila ganun guys. Like, hindi sila nakakalimot kung saan sila nanggaling, no? Kasi isipin nyo naman guys na every performance nila talagang Pinoy ay yung dala nilang bandera guys, no? Doon pa lang sa What, diba? 2021 via Just to React. Reaction video nila ng What, and ilang buwan na kaming napuyat ng mga kids ko, pinanood all their vlogs, videos, and interviews. Oh, Just to React, lang sa KMJS, naging basher hanggang sa naging 18 ako. One of my students way back 2020 danced their song Alab on TikTok, and I was, wait, Korean ba to na Tinagalog lang? Ang galing! Sinearch ko sinong kumanta, I found them. And that was the start of admiring them. And then watched all videos about them. During the pandemic, their music saved me from depression. Kaya mahal ko sila. So yun guys, no? Yun talagang unang impression madalas po sa ating mahalima, no? Like mga K-pop. Kala nila K-pop. So hindi yan masisisi talaga guys, no? Kasi yung ating mahalima is talagang grabing inspiration, or grabe yung yung pagka-idol nila po sa ating mga K-pop artists, no? So actually doon naman halos lahat nagsimula, no? Yung mga P-pop artists ngayon, mga upcoming P-pop artists ngayon is, which is yung standards po talaga nila is mga K-pop artists, no? So ayun nga, lagi kong sinisigaw talaga guys, as in yung lagi kong sinisigaw, no? Na sana po is magkaroon tayo ng sarili nating identity, no? Halos lahat po kasi, hindi ko nila lahat, halos lahat or karamihan po sa mga lumalabas sa P-pop artists ngayon is
mako-compare mo talaga yung yung image nila po talaga sa K-pop. Pero I don't blame them, guys, ha. Hindi ko sila biniblame sa ganyan. No? Syempre, inspired sila. No? Saan ba sila kuha ng inspirasyon sa pagiging P-pop artist, kundi din po sa kung ano yung pumutok talaga, kung ano po talaga yung nagpasimula. No? Pero ang ating mahalima, guys, okay, sige, alam ko sa inyo dyan. No? Ewan ko yung masaktan na sabihin ko, no? Pero alam ko yung may mga 18 dyan na sobrang, sobrang naiintindihan yung sasabihin ko dahil alam nyo rin to. No? Ang ating mahalima is nagsimula din po sa pagiging pag-idol ng K-pop. Pero guys, promise, iba na po yung imahe ng SB19 ngayon. Iba na po talaga. Talagang P-pop na po talaga, guys. No? And then, actually hindi lang ngayong taon, way back pa talaga, I think last 2 years or last 3 years, guys, talagang hinihiwalay na po talaga nila yung imahe nila. No? Then, yun yung po yung nakagustuhan ko sa ating mahalima. Hindi sila nagstay sa ganun, no? Which is talagang in-embrace na po talaga nila yung pagiging as a P-pop artist talaga, guys, no? Pinoy na Pinoy. Sa kapatid kong nagpabili ng tumbler sa Dunkin' Donut, nabaliw sa SB19. Na-curious ako bakit gano'n na lang siya nabaliw knowing na hindi siya basta na-please ng kahit na sinong tao. There must be something about the boys, then unti-unti kong nagustuhan ang music nila. So yun din guys, ano lang siya, kumbaga parang referral din, no? Kunyari ako, nasa isang lugar ako, no? Tapos narinig ko yung kanta ng SB19, nagandahan ako. Tapos syempre, tatanong ko, ano kanta yan? Sabihin ng kaibigan mo, SB19 to, kanta nila yung mapa. No? So ayun, doon na. Kumbaga, true friends, true connections, no? Or kapamilya nyo, or what, kapuso, or ano ba, dabarkads. Ano ba? Yan, no? Doon din nalaman yun. Sa interview kay Tony G, dati rin akong nawiwerduhan sa kanila pero nung napanood ko yung interviews at performances nila, ang galing pala ng SB19. Okay, explain ko rin yung sinabi niya, guys, no? Yun usually ang image nila, no? Actually, may mga ganyan, guys, no? Kasi nung time na sobrang idol ko yung SB19 talaga, nung time talaga, no? Actually, hanggang ngayon naman, idol ko ang SB19, no? Pero gusto ko sabihin is, nung time na nakikinig po ako ng kanta ng SB19, sa office talagang pinapatugtog ko, guys, no? Yung mga ka-office mate ko, ang weird na sabihin nila, ay, ano ba yan? Ano K-pop yan? Mga ganyan, no? Parang sabihin nila na parang weird naman na defense, nakikinig ng mga ganyang kanta, no? So, pero dumating yung time na parang kinakanta na bigla yung mapa. Di ba? Isipin mo yun, no? Isipin mo mga ganong moments na talagang sila rin mismo kumain na sinabi nila. No? So, ayun lang. Gusto ko lang sabihin is, pag hindi mo kilala ng SB19 talagang, parang, sabihin na, hindi ko alam tamang term pero parang mo culture shock ka. No? Pero once you get to know them, yung mga music na talagang masasabi mo na, ay, kaya pala idol to ni kasi ang ganda pa na mga kanta. No? I watched their viral dance practice video 6 years ago and then I deep dived their journey as a boy group, a P-pop star. I got hooked in their experiences, their wisdom and mindset until I became an Oro, former name of the fandom, and 18. Sinesearch ko yung SBSI kasagsagan ng Senior Aguila issue pero SB19 yung lumabas. Then una, na-curious lang ako kaya pinanood ko isang video nila hanggang sa nangalkal na ako ng mga videos nila. Grabe, no? Si Senyor Aguila pala magiging daan para makilala niya SB19. Pero yun lang, no, marami namang paraan para makilala mo SB19. Baka nga sa lahat ng alam nyo, baka may hindi rin tayo alam, no? Diba? May maraming paraan. Guesting nila sa Mars, basher pa ako nun. Sorry naman, hindi ko alam na ang mga kanta at pinagdaanan pala nila ang magiging instrumento ni Lord para ma-motivate ako sa mga bagay na kinawawalan ko ng pasensyang ipagpatuloy. Sa Showtime, nung sinabi ni Vice na di na pwede patutugin ng gento, bawal na, doon ako na-curious ano ba yung gento. Then, napanood ko video nila noon, nako nagka-interest at pinanood ko lahat ng video nila. Sa kantang What, my wife is a big fan of them. Actually, nung sinabi naman ni Vice yun, yung sa gento, no, na wag niyo patugtugin kasi nagpapabayad na sila. And then sinabi, doon na ako na-trigger, guys, no. Yung sinabi ni Vice, wala akong problema. Pero yung sinabi ni Ann Curtis, no, yung sinabi niya na, ay bakit? Parang exposure din niya din naman yan. Excuse me guys, no? Exposure, no? Hindi naman po ang SB19 is hindi naman sila yung basta-bastang artist, no? Guys, SB19 po yan. Bago po nila ma-release yan, no? Talagang ang dami nilang pinagdaanan, ang dami nilang pawis. Hindi lang yun basta sinulat nila natapos nila ng isang oras or 30 minutes yung kanta yun. Hindi po guys, Google yan ng minsan weeks or months pa po talaga abutin yun. Minsan nga, meron pa years Talagang
talagang pagbubuo mo siya ng pansin. No? So yun lang, doon lang ako medyo na hindi sa mga ayos sinabi ni Ann Curtis na rin yung exposure din ng kanta nila yun or para pakinggan din ng mga tao. No? Pero syempre, copyright yun guys, no? Copyright. No? Tulad nito, kunyari, pag may mga reaction video ko ng mga kanta ng SB19, no? Hindi po ako kumikita doon, talagang copyrighted po yan. No? And then, or kung ano man, contents ng SB19, vlogs or what, minsan tayo po ina-copyright dyan, hindi po ako kita. No? Pero syempre, in respect sa SB19, no? Pinaghirapan nila yun. No? So, kumbaga, parang hindi naman natin pwedeng gawin na, na i-take advantage yung mga ganong klaseng bagay. No? So, ayun lang. Pero syempre, ang gawin mo na kung gusto mong mag-react dyan, may way naman, which is yung i-dispute mo siya. No? I-dispute mo siya, tapos sabihin mo, gagawa mo lang siya na reaction video or what, and gano'n, no? Tapos, parang magsasabi ka lang ng mga information about that, gagawa ka ng opinions mo. Pwede siyang ma-monetize, no? And then, ng management ng SB19 yun. No? Pero kasi hindi ko na ginagawa talaga yun as in, no? Hinahayaan ko na sa parte ng SB19 yun, no? Kumbaga, yung mga pumapasok doon is talaga napupunta directly sa kanila, no? Kumbaga, syempre, mahal natin ating mahalimay, no? Let's go. I want my kids to follow them because lahat sila ay mababait sa mga magulang nila. Wala sila mga ere sa katawan at hindi mga hambog at mapagmataas sa sarili kahit unti-unti na silang nakikilala internationally. Go up era, pinakita ng friend ko. At first, baliwala lang because not my cup of tea, tas medyo basher pa dahil ayaw ko nga sa mga groups like K-pop. But when I saw and witnessed their stories at sa pabalik-balik nila sa FYP ko, na-hope na ako. Then, nag-boom na sila, nahila na ako. Lahat ng reaction videos sa kanila, pinapanood ko na mga videos or vlogs, interviews, super worth it. Last year, ako rin ba napanood mo? Reaction video ko. Let's go! Sa news, 24 oras. Nabalita noon na sold out ang day 1 and 2 concert nila sa Araneta. Na-curious ako. Sa YT ng Showbreak, hanggang sa naka-attend na rin ako ng concert nila last May 19, pagtatag finale day 2, sa YT din Mappa and Gento, TikTok. Dahil sa bashers nila, na-curious ako kung sino sila, then habang tumatagal, nagugustuhan ko yung group nila. Nakaka-inspire lang kasi isa sila sa mga role model to do what you want and what you love. Lagi nilang sinasabi na always choose to be kind. If you want to read more, the link to the Yes FM survey is on the description box below this video. Basa nga tayo dito. No? So, ayun lang guys, no? Isa rin to, napakakulit lang, no? Nakilalang ang isang tao o artist dahil sa pagbabash, no? Meron din talagang gano'n. Kaya isipin nyo guys, tandaan nyo to, no? The more na, kunyari, hindi ko sinasabi SB19 na, kunyari, sino ba? Sino ba yung pinutakte dati ng bash na mga ganyan? Si Wamos guys, pinutakte po ng bash yan, no? Pinutakte po siya ng mga bash ng mga tao, no? Hindi nyo alam guys, kakabash nyo sumisikat po yung tao, no? Akala nyo guys, kakabash nyo sa kanya, kakabigay nyo negative feedbacks, nag-a-up yan or nag-a-appear po yan sa newsfeed po ng kung sino man, no? Kaya akala nyo, na naiinis sila or natutuwa po sila guys sa ginagawa nyo talaga. As in, meron siguro tinatake nila na parang in a negative way, no? Pero, or hindi nila ba't sila ginaganto nila ako. I think sa mga umpisa lang yun, no? Pero darating yung time na pag kumikita sila, okay, sige bash nyo ako as long as kumikita ako. Di ba? May mga gano'n. Kaya hindi yung masisi talaga guys kung ba't may mga vloggers na gano'n. Pero ang ating mahalima, hindi gano'n guys. Hindi po gano'n ang ating mahalima. No? Sumakto na may isang gantong klaseng comment na in-explain ko na sa inyo, no, na despite may mga negative feedbacks po talaga sa kanila, no, is kahit anong gawin nyo is patuloy yung pag-angat ng ating mahalima. So ayun lang guys. Maraming salamat Miss O. Shoutout kay Miss O, no, subscribe kayo dyan. So ayun lang guys, no, I hope na natuwa kayo sa akin or na-appreciate nyo yung or na-explain ko na maigay yung every details about that, yung mga sa Yes FM, no? I think gagawa rin tayo ng gano'n na bukod, no? Punta tayo dun sa Yes FM survey, no? So, ayun, thank you so much sa info na to, no? Let's go. So, yun lang, this is me Point of It signing out. Who's the G? So, ayun guys, no? Meron lang ako special announcement, no? So, kung nakaabot ka sa point na to, napakaswerte nyo po, no? Kasi meron po akong ihatid na balita sa inyo from Arena Plus, guys, no? So, ayun, last 2 days na lang po, guys, no? Ano ba sinasabi ko? Ano yung last 2 days na yan, no? So, join Arena Plus, #AP Magic Dance Challenge, no? Yun lang guys, napaka-solid, no? Siyempre, i-upload nyo po yan sa TikTok and you can win up to 40,000 credits, guys, no? 40,000 pesos na credits, guys, no? Napaka-solid nun, no? Siyempre, that's a special treat from Arena Plus. Kaya kung ako sa inyo, guys, no? Gumawa na po kayo ng dance challenge, no? Gagawa si Point of It ng dance challenge regarding that. But wait! There's more! What? Win magic tickets at Arena Plus for a chance to win a brand new car,
brand new motorcycle, and big surprises daily! So ayun guys, so marami pong surprises na nakahanda ang Arena Plus, no? So ano pang hinihintay nyo? Kindly download the Arena Plus na guys, no? And kindly visit their website guys, no? For more information lang, lalagay ko lang din yung link sa baba siguro, no? So ayun lang guys, no? Alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Gusto nyo manalo ng mga prizes na yun, no? Marami pa yan guys, hindi lang yun guys, patikim lang ng Arena Plus yun, no? So ayun lang guys, this is me Point of Ed signing out. Peace! Let's G!